Hypothetical question, what if someone came into your life, dumating din sa time na you have to choose your family or to build your own family? Bro, yung mga tanong mo, hirap naman. Pang Miss Universe. Hi, I'm Jerry Salvador, 30 years old, and I'm an eldest daughter. Hi, I am Makoy. I'm 32 years old and I am the eldest son. Kasi tatlo kami magkakapatid. I'm the eldest and only girl pa, so parang double whammy in an Asian household. Basically, sa mother ko, dalawa lang kami. Pero dad ko kasi may multiple family. So we're a total of 23 siblings. As an ate, I'm very, parang pressured to be a role model. So, parang I'm protecting my younger brothers. Kailangan galingan ko sa lahat ng bagay kasi tinitignan ako ng mga kapatid ko. So I take care of the family. Since my dad, hindi naman siya namatay, pero parang wala na kasi siya sa picture ever since. So I started being the breadwinner when I was 15. Yun na lahat ng expectations na sa akin. So as a kuya, as a dad, and yun nga, parang to be the head of the family. Ano yung sa tingin kong pananaw ng siblings ko compared to me? Pareho ng pagpapalaki, pero iba-iba kami ng way kung paano namin i-handle yung life. Na yun nga, I had to go through everything. Tas ako yung una. It's lonely knowing that you don't have any backup. Kasi you are the backup. So parang alam mo may cargo ka, so hindi ka pwede maging reckless. Siguro ang pwede ko pang ma-expect siguro na matututunan ko how they handle stress. Sometimes kasi ako, to be honest, nag-snap talaga ako minsan. Like, nasisigawan ko yung mom ko, tapos yung dad ko parang sometimes iniisip ko na parang kung nagpakatino kasi to siguro na-enjoy ko yung life. May ganun. For me, parang gusto ko meron akong kuya na I'll look up to. Sana may mag-protect din naman sa akin kasi pagod na ako. Parang feeling ko, hala, naiyak na agad. Parang feeling ko, binigay din naman to sa akin for a reason because I know I can do it. Pero yun, parang sana lang meron din person na nagpo-protect din sa akin. Ayun. I'm Jer. Hello. I'm Makoy. Makoy. 32 years old. 30. 30, okay. Okay, so ang assumptions ko sa isang eldest son, feeling ko pressured ka to do well in everything you do. Pressure na parang maging second parent. Tapos pressure na parang maging role model sa mga kapatid mo. Kasi ganun din ako. Tapos pang-apat is pagod. And yung isa ko pang P is protective. Ako, ang assumption ko sa'yo, you are a very hardworking ate. Feeling ko you are very considerate. Number 3, you seek out opportunities and you easily adapt. Number 4, I also think that you're a strict ate. Kasi you don't want mistakes to happen to your siblings. And also, number 5, I think na hindi ka selfish na tao. You put others first before yourself. Oo. Ginudge niya na ako. Pero mostly naman, tama. Oo. Tama. Mostly naman, oo. Never have I ever shown my vulnerable side to my parents. I have. Ako, ay. So, inom? Lo! Inom Baka agad, ang maubos dami. to. Grabe. Oh, cheers. Cheers. Uy, wala ka chaser? Meron, wait lang. Never have I ever had to sacrifice something for my siblings. I have. Parang lahat naman ata tayo. Actually, that's true. Mm-mm. Never have I ever told my parents that I still have money pero sinagad ko na talaga sa kanila. Hindi naman. Grabe siya. Grabe siya. Iiyak na siya. Yun lang, hindi pani-pani pa naman. So, ikaw lang iinom? Oo, ganun ba yun? Oo, kasi ikaw pa magdagbaba. Grabe. Dahil pala pinabor ko yung question sa akin. I started being the breadwinner when I was 15. So, nagda-hustle ako. Tapos sinasabi ko sa mom ko na parang everything's okay, na parang mababayaran pa lahat. Pero knowing na wala talagang matitira sa akin. Pero kailangan ko syempre mag-support for the groceries and mga electric bills. So, bata pa lang talaga ako. Alam ko na yung feeling na sagad. Parang may gusto ka pero hindi mo siya pwedeng bilhin. So, pagod ka na talaga. Pagod. Sobrang pagod. Yun talaga yung nilagay ko din dun sa form. Same. Never have I ever
lumayas sa bahay kasi merong pinagdadaanan. Tapos ayoko ma-involve sila gano'n. Ay, okay. Pareho tayo. Hello sa mga lumalayas dyan. Dahil may pinagdadaanan. Ako, feeling ko lumalayas ka kasi ayaw mo nang madamay sila sa naiisip mo, tsaka sa pressure. Oo. And you think na parang wala rin naman sila matutulong, mas feeling sa kakadagdag ka pa sa problem. So, ako, ganun din ginagawa ko. Oo. Akala ng nanay ko siya yung dahilan kung ba't ako lumayas. Hindi. Pero yun I pala, understand you. broken-hearted kasi ako. Or sometimes you just have to clear your mind. Oo. Gawin natin medyo dark. Ay, gusto niya. Okay, Never sige. have I ever considered abandoning my family to pursue my dreams. Hindi naman. Hindi naman. Grabe, ang lalo Mga pinagdadaanan pa lang niya. yan, naiisip ko, pero never ko naman siguro gagawin. Kasi isipin mo, I started 15, and I'm 32. Parang nanalo ako, pero ang dami kong give up para manalo. So parang, I want change. Oo. Yun lang naman kung bakit minsan may mga dark thoughts akong gano'n. Parang what if one day mag-vanish na lang. Vanish, ganun vanish. Vanish, parang walang maghanap sa'yo. Oo. Completely different person ka. Parang gusto ko mag-restart. Pili ka dyan ng photo. Ay, sa Taiwan to. Taiwan to, no? Yes. Sa Rainbow Village. Wow, yung pinaka-recent kong post. Parang nagre-resonate lang tong photo sa akin, yung Rainbow Village. Kasi look at her smile. She's very happy here. So parang ganun din yung na-feel ko every time I travel. Kasi nag-Taiwan kami. Tapos ngayon kasi gusto ko i-post yung mga travel videos and pictures. Reminder. Pinupush ko na rin na maging content creator na ganyan. Kailangan kong i-post. So ako naman, Ito na lang. Bakit si Captain America? Ang Halloween costume ng 2024. number one, hiniram ko lang talaga to, guys. Pero one of the characters na favorite ko siya sa Marvel. Kasi nga, I think he symbolizes hope. Pero talagang context lang yan. Wala akong pambili ng costume. So nanghiram lang talaga. Teka lang talaga. Practical, mahal guys. Yung mga gustong costume, parang nagre-range ng 15,000. So parang inisip ko, sulit ba yun for one-time use? As a breadwinner, wag na lang. Oo, Magkiram wag na na. lang tayo. Kung ano na lang available, ayan na. Toto available. So saktong-sakto sa akin. Okay, so how do you balance your own wellness and taking care of your family? Sa akin talaga, nung nagsimula ako mag-workout, siguro that's like 3 to 4 years ago, yun yung parang naging boundary ko for myself na parang this is what I can only do for myself. So talagang religiously nag-workout talaga siguro mga 4 to 5 times a week. I used to be 90 kilos guys, pero nung sineryoso ko siya during December last year, that's the very bare minimum that you can give to yourself. Kung hindi ka na nga happy masyado sa life, at least take care of yourself and your well-being. Kasi once you got sick, everything will fall down. Maapektuhan din sila. So yun. Paano ba yung situation mo with your family? Like, ilan kayo magkakapatid? Gaano kayo ka-close? Ganyan. So sa mom ko, dapat 3 kami. Tapos hindi na unborn child kasi talaga yung supposed to be eldest. So ako na yung na-awardan. So I'm the eldest. Pero total na kami, 22 sa dad ko. Ang Pang dami! 7 family na kasi kami. Idol nun si Dolphy. Ikaw, ilang kayo magkakapatid? 3 kami, tapos ako yung eldest and only daughter. So, 2 younger brothers. Di ang hirap nun. Oo, mahirap nga. Panganay ka na, tapos babae kang mag-isa. So, parang nasanay na sila sa ways nila, kung paano sila as people, and syempre matanda na rin sila. So, parang ngayon, kami yung parang tumutulong din sa kanila na kailangan natin baguhin to. Like, mindset-wise, para mas mapabetter yung family natin. Lalo na ngayon nga, kasi yung dad ko, gusto niya na mag-retire pero hindi niya pa kaya. And yung mom ko, parang nag-give up na rin siya sa life. Although, she's trying her best. So, parang ngayon, lalong na-pressure din ako na, okay, step up. oo, kailangan ko mag-step up para sa family namin. Hypothetically, what if, like, di ba nag-retire na dad mo, and your mom literally quit on being the parang second head, are you gonna take full accountability and responsibility in terms of taking care of your parents? That means like you have a lesser chance to explore in life. Ayun na nga. Actually, 30 na nga ako, di ba? Wala pa rin asawa. So, ang hirap. Kasi inaalagaan ko pa rin nga yung family ko. So, yung
pressure na kumita nasa akin na din. And gusto ko sana mabigay sana sa kanila yon. Sana sumikat na ako, ganyan. Tapos kumita ng maraming pera, maraming ads, maraming ano. Pero hindi ko pa rin sure. So, nasa ano tayo? Exploring and nasa waiting. And I'm just doing the work. So, I'm just doing the best I can kasi yun lang naman kaya natin gawin. Tingnan natin kung saan mapunta. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin sure kung kaya ko ba. Gusto kong kayanin, pero hindi ko alam. Pero like wala ka pang hard stop age na parang pag hindi mo naayos, parang it's time for you to move on. Hindi eh. Kasi naniniwala ako na this will all pay off somehow. So I just keep going. Tapos feeling ko actually the art of letting go yung kailangan kong matutunan. Yun nga, yung sense of control, very much within me. And ewan ko siguro sa maraming panganay din, na parang kailangan mo i-control yung bawat situation na okay, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Which thankful naman ako kasi pinapabayaan naman kami ng family namin na okay, do what you want. Pero yun, feeling ko ngayon na yung time na okay, pagod na ako. Like, nasagot ko ba yung question mo? Parang feeling ko may something ka pang gustong labas from me. Oh, meron. Kasi I don't wanna push too hard kasi I don't wanna sound like parang I'm instigating something. Pero if you're like very open-minded, like kasi parang for me, it's hard na parang wala kang plans dun sa part ng gusto mo mag-hard stop. Like hard stop on taking care of your family. Kasi ang inisip ko lang, what if dumating ka sa stage ko na parang you want to explore alone. Like there's no responsibility, there's no sense of parang, you're endangering someone because you have to consider this and that. Kung ayaw ayusin sarili mo, bahala na kayo. Yeah. Kung anong limit. Para sa akin kasi hindi ko binibigyan ng limit kasi family ko yun sila eh. Like, I'll give my life for them. Ayan na, maiyak na. Like, walang limit kasi pamilya mo yun. Bibigay ko lahat talaga. Hindi ko hinihinder yung self ko to give back to them and to give myself to them. Kaya feeling ko din yung pressure sobrang intense kasi yun din, like, I have them at the back of my mind every time. In everything I do, na parang feeling ko hindi ko nga na papakita yung sariling ako, yung my true self, lagi ko silang iniisip. So, ayun, for me, walang limit. Like, for you ba? Meron? Like, may tips ka ba sa akin? Ako, I'm just concerned dun sa wala kang limit. Parang, you love your family deeply. Pero at least parang, you have to plan something for yourself. Like, there has to be a limit. Kasi, pag bigay ka ng bigay, eventually, mauubos ka. Tapos magkakaroon ka resentment in a way na parang feeling mo na pagdamutan ka ng opportunities and chance. So parang for me, ang mapapayo ko siguro is parang hindi ka dumating sa ganong point. Parang ako kasi may times na nag-snap na ako. Siguro save some for yourself. Plan ahead kung ano yung magiging boundaries mo. Kasi hindi lang naman dapat ikaw yung maging backup eh. So yun yung late ko na-realize na parang I have other siblings. I have my own sibling talaga na full-blood sibling ko. Pero kasi nagkaroon ako ng mindset dati na parang it's just me. I have to be the backup. So yun yung mga parang late ko na na-realize na parang kaya ko sinishare sa'yo para at least di mo siya ma-realize na late na, nagalit ka na. Yun. Kaya kailangan ko na kuya eh. Do you think it ever gets easier? I don't wanna be honest kasi baka ma-demotivate ka. Pero I think this is for everyone, that life's never gonna be easy. It's gonna keep on getting hard. Pero ang maganda kasi dyan, you'll eventually adapt on the situation and provide resolution for yourself. Kasi parang nung bata ako, ganyan ako mag-isip. Very idealistic ako na parang siguro pag may pera, life will be easy. Pero ang dami palang factors. It's not just about money, it's about mental health. It's about the people around you. It's also the environment that you're in. Hindi ko kasi kaya sugarcoat guys, pero talagang walang easy way sa life. Different matters, different problems, different way on how you handle it. For me talagang yun lang, straight answer, no. It's never gonna be easy. Yeah. Actually, I have friends din na mas matatanda na retired na sila. Tapos na-realize ko, pare-pareho pa rin yung problema nila. Same din sa problems natin at our age. So sabi ko rin, okay, so ganun pala talaga lahat. I wanted to hear from an eldest son lang kung ano perspective niya. Pero yeah, we have to just take it as is. Tas bahala na.
Ito, hypothetical question. What if someone came into your life, like a person that will eventually shift everything? Dumating din sa time na you have to choose your family or to build your own family. Like talagang literal na pag pinili mo yung isang side, the other one will be gone. Bro, yung mga tanong mo, hirap naman. Pang Miss Universe. Sana mayaman siya. Para matulungan niya ako, gano'n. Pero for me naman kasi, like, pag nagka-family ako, understood naman nila na doon ako magpo-focus sa sarili kong family. So parang good luck na lang din sa kanila, gano'n. Yun yung plan. Oo. Bahala na sila, gano'n. Hindi, pero yun din naman yung inisip ng dad ko na nakayanan natin mag-survive during pandemic. We can do anything. Basically, if there's a will, there's a way. So, magagawa ng paraan kahit anumang pagsubok ang ibigay sa atin. So, ayun. So it's safe to say like parang pag dumating yung time na yun, may tiwala ka naman sa brothers mo na they will be handling the family matters. Yeah. Kaya namin lahat yun together din kahit may sarili na akong family. Tsaka sana talaga mayaman talaga. How are you preparing for the future? Sa akin, tanggap ko na talaga na I won't be having my own family. Na-realize ko ito, nag-usap lang kami ng best friend ko. Sabi nga, feeling niya kaya natatakot ako mag-dive in sa something serious na commitment is because all of my life, naging committed na ako eh. Na parang kailangan ganito, kailangan ganyan. Kasi lately, parang may mga decisions ako na parang, dati grabe ako mag-compute, parang shit, kailangan na ganito. So dapat 3 months aabot ng ganitong pera. Ngayon, grabe ako mag-travel. Like, pag umuwing pulubi. Parang ganun, may mga ganun na ako. So parang medyo nandun ako sa point na di ko na alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. Pero I know na ito yung limits ko lang. Pero yun nga, may mga times na overstep ko rin yung sarili ko na parang gigil na ako masyado na mag-explore. Parang nasa rebellious era ka ngayon. Parang ganun. Kaya yun ang na-advise ko sa'yo na parang hindi ka na rin dumating sa ganun. You have to really set a limit and you have to really delegate something to your family. Na parang ito lang yung pwede nilang expect sa'yo. Tapos ito din yung kailangan mo expect sa kanila. Kasi it should be two-way. Parang every time na makikita mo sila, makadumating yung time na imbes na na-excite ka, more likely maiisip mo yung buwisit. Tapos walang makakapag-heal ng trauma mo kasi you're too old to heal the trauma. So you'll just get along with the trauma na lang. Tutrapahin mo lang yung trauma. Parang Ang masasabi ko naman sa ating fellow panganays is hindi kayo nag-iisa. Kaya natin to. Kaya natin lahat to. Kung ano man pinagdadaanan nyo sa sarili nyong pamilya, laban lang. Every day, we got this. Very yin and yang kami, no? Very dark and positive. Oo. It feels very liberating. Kasi yun din yung sinabi ko sa self ko na I'll be vulnerable, I'll share whatever, bahala na kung ano mangyari pagkatapos. I feel bad, umiyak siya. Sobrang intense yata ng mga questions ko. And it feels so freeing. So thank you for this opportunity and ang dami ko rin natutunan kay Kuya and about myself. So hopefully it resonates with other people. Talagang nag-pop yung bubble ko na may pag-asa pang maging parang super positive as panganay. Talagang yung burden talaga, guys, you have to expect it na nasa. It's about how you manage it. Don't make the same mistakes that I did na parang bigay ng bigay. Yung sabi niya na dapat may limit ka kasi mauubos ka. I partly agree with that. Pero yun, for me pa rin kasi I still believe na I'll still do everything for my family. Pero yeah, totoo yung sinabi niya na dapat may limit ka din kasi kung hindi, mauubos ka. You can also make the decisions for yourself. Do not be affected kung ano yung parang feeling mo na dapat ito yung sasabihin ng family mo. You have to also consider on what you will feel eventually.